Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin si Tita Lalaine. Hello po sa inyo, Tita. At hello po sa buong Macam family. Now, yung tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa fasting, spiritual hunger for God. Kung paano po tayo nagkakaroon ng gutom pag nanais kumain ng physical na pagkain, tayo po dapat ay magkaroon din ng spiritual na pagkagutom. Yung nagnanais tayo ng presensya, yung gustong-gusto natin ng presensya ng Diyos, gustong-gusto nating hanapin ang Diyos. So that's spiritual hunger for God. This is part of our 1 week prayer and fasting. So ngayon po ay matatapos na po tayo sa fasting natin isang buong linggo. Ang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po sa buhay ni Esther. Now, sa Israel po, even until now, meron po silang holiday na tinatawag na Purim. Itong Purim po na ito ay isa sa pinakamasayang celebration sa Israel. Ito po yung commemoration, ibig sabihin inaalala nila yung nangyari doon sa mga Hudyo nung unang panahon sa Persia o sa Iran. Kasi po, panahon ni Prophet Jeremiah, yung Israel, sinakop ng Babylon, sinunog yung templo nila, tapos pinalaya sila doon sa sarili nilang bayan at dinala sila sa Babylon. Nagsikalat sila doon. Hanggang yung Babylon, sinakop ng Persia, ng Iran. Yung Babylon, yan yung dating Iraq, no? Yeah, tama, ngayon, Iraq ngayon. Tapos yung Iran, sinakop yung Babylon. So during that time na yung mga Israelites, mga Jewish people na nandun sa ancient Persia or para mas mabilis inawain Iran ngayon, merong nagtangka na patayin silang lahat, ubusin lahat ng mga Israelita doon sa lugar na yon. At yun po yung istorya ni Esther. Meron pong isang lalaki na nagngangalang Haman. Napakayaman po nito at napakagahaman din. Bagay na bagay sa kanya yung pangalan niyang Haman, no? Galit na galit siya kay Mordecai. Si Mordecai isang Hudyo na ayaw lumuhod kay Haman. Ngayon, sabi ngayon ni Haman, ayaw mong lumuhod O sige, sino ka ba? Hudyo? Okay. Lahat ng Hudyo. Talagang papatayin ko na yan. Hindi naman pwedeng gawin ni Haman yon nang walang approval ng hari ni Xerxes. So, dahil si Xerxes, kumbaga, kanang kamay niya yun si Haman, pinakamataas yung position second to the king, some kind of second to the king. Now, sabi ni Haman dun sa hari, mahal na hari, merong mga sa nasasakupan mo, merong mga tao dyan na hindi sumusunod sa batas mo. Ang gusto ko sanang imungkahi sa inyo, patayin na lahat ng mga yan. Tapos magdodonate pa ako ng 375 tons of silver. Nung binabasa ko to kanina, sabi ko 375 tons of silver, napakaraming 375 tonelada, mas matindi, no? Tagalogin natin, tonelada. Rough computation ko kanina, 2019, ang isang ton ng silver ay $550,000. So siguro ngayon, let's say $600,000 times 375. That's $225 million donation ni Haman doon sa hari. Patayin lang lahat ng mga Hudyo. Sabi ng hari, syempre mas mayabang yung hari. Sabi ng hari, okay, keep the money. I don't need your money. Kung ayaw na lang sumunod sa batas ko, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Patayin mo kung gusto mong patayin. So, ang ginawa ni Haman, naggawa sila ng mga kung ano mga ordinansa or edict. Na ang gagawin, nagbigay sila ng announcement sa lahat ng mga probinsya ng Persia na lahat ng mga kapitbahay nyo, pag Hudyo yan, pwede nyo patayin, no? Bata, matanda, kahit baby pa yan, annihilation, ubusin lahat, wala tayong ititirang mga Hudyo. Ngayon, kung ano man yung property nila, sa inyo na yun. Pag pinatay nyo yung mga Hudyo, sa inyo na yung mga property na yun. So, parang may reward. Tsaka talagang massacre ang mangyayari. So, yung Israel, yung mga Israelita during that time, they were in crucial moment. Crucial situation, desperate situation. Kasi merong ganong klaseng announcement. Papatayin yung lahat ng mga Hudyo in one single day. So meron silang araw na sinet, no? Now,
Dito po sa Esther chapter 4, nag-uusap na po rito si Mordecai, tsaka si Esther. Sabi po rito, basahin ko na lang po sa Tagalog, no? Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, kasi nag-uusap sila ni Esther eh. Sabi ni Mordecai, kausapin mo na yung hari. Sabi ni Esther, hindi pwedeng basta-basta lumalapit sa hari. Pag lumapit ka sa hari nang hindi ka pinapatawag doon sa yung court niya, katumbas nung kamatayan. Ang gusto ni Mordecai, lapitan mo na yung hari, gawa ka ng paraan. So, sumagot si Esther. Sabi ni Esther, hindi pa pwede kasi hindi ako pinapatawag ng hari eh. So, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya. Huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Pakinggan niyo po yung sabi ni Mordecai. Anong malay mo? Baka napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. And who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. Napaka-powerful, no? Ipinosisyon ka ng Diyos dyan di ba? Malay mo, kaya ka nilagay ng Diyos dyan for this very purpose, para maligtas yung mga Hudyo sa ganitong klaseng pagkakataon. Desperate situation. So, verse 15, dahil dito pinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo rito sa Susa. So, saan yung Susa na yan? Yan yung lugar na yan. Ito yung ancient Citadel of Susa. No, parte ito ng Iran ngayon, itong lugar na ito. Nandiyan pa nga yung tomb ni Daniel, no, dito sa mapa natin. Anyway, yan yung Susa, yan yung location, ang layo nila sa Israel. Diyan sila, kumbaga, nanirahan. And then sabi rito, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So, crucial moment, desperate situation. So, ang plano nila ni Esther, sabi niya, pupunta ako sa hari. Sasabihin ko yung mga pangyayaring ito na gagawa ko ng paraan para maligtas yung mga Hudyo. Pero kung ako'y mamamatay. Now, ito po yung teaching natin ngayong umaga. Gaano po kahalaga yung fasting? Fasting is necessary when we have crucial decisions. Kagaya ni Esther, meron siyang crucial decision Kapag hindi siya lumapit sa hari, mamamatay lahat ng mga Hudyo. There was a threat. Ngayon, pag lumapit naman siya sa hari, siya naman yung pwedeng mamatay. No, that's a crucial decision na kailangan niyang gawin. Anong ginawa niya? Nag-fasting po siya. Pangalawa, fasting is necessary when we need God's intervention. Yung fasting po, napaka-importante niyan, lalo-lalo na kailangan mo ng intervention ng Diyos. Yung Diyos ay papasok dun sa sitwasyon at siya yung mag-aayos ng maggusot, nung magulong nangyayari, yung kaguluhan na dapat ayusin. So, fasting is necessary when we need God's intervention. Gusto natin ng pagkilos ng Diyos. Kaya po tayo nagfa-fasting. Ganun din po sila. Bakit nag-fasting lahat ng mga Hudyo ng mga panahon na yon? They wanted God's intervention. Tingnan niyo po, napakahalaga nung nung fasting Kasi pagkatapos nilang mag-fasting, tsaka pa lang gumawa ng desisyon si Esther. Kaya nakalagay dito, pagkatapos ng fasting, nag-fasting muna silang lahat. Pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. No, kaya napaka-importante, fasting muna bago crucial decisions. Fasting muna kasi hinihingi mo yung intervention ng Diyos. At pangatlo po, fasting is necessary when we are in desperate situation. Tanong, ikaw ba ay nasa sitwasyon na desperate? No? Alam mo yung kailangan mo ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo right now. Hindi pwedeng ma-delay. Kailangan mo ng pagkilos ng Diyos. Kailangan mo ng pagtulong ng Diyos, ng rescue ng Diyos. If you're in desperate situation right now, fasting. Kailangan mo makipagniig sa Diyos, lumuhod sa Diyos, magpakumbaba at hingin ang tulong at gabay at direksyon ng ating Diyos. So fasting is necessary in many ways.
Kaya po malaking tulong itong fasting natin, lalo na sa ating mga pamilya, no? Kung ikaw, kailangan mo talaga ng intervention, pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, you need to fast right now. Now, ano po yung application natin sa pinag-aaralan natin ito? Number 1, soak yourself in God's presence before making crucial decisions. Soak yourself. Ano po ibig sabihin ng soak? Ibabad mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos bago ka gumawa ng crucial na desisyon. Soak yourself first. Sila po nag-ayuno muna. Nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Tumangis, umiyak muna sa Diyos. Pagkatapos nun, tsaka pa lang sila gumawa ng desisyon. Tsaka pa lang si Esther lumapit doon sa hari. Pangalawa po, secure victory in God's court when in desperate situations. Marahil ikaw, meron kang mga umaalipos sa iyo, umaaway sa iyo, umuusig sa iyo, or whatever situation you may have right now. Desperate situation. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. May malubhang karamdaman sa iyong pamilya. Merong financial problem sa iyong pamilya. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Now, ang isa po sa matututunan natin dito, we can secure victory in God's court. Hindi po yung mga Israelita po, hindi po sila nag-armas, no? Lumaban na lang out of desperation. Kasi kung papatayin ka, nasukol ka na, minsan gusto mo lumaban na lang, no? Ibigay na lang yung kakaunti mong panahon para sa paglaban even if you're defeated already kasi luging-lugi yung mga Hudyo dito during this time. Now, ang ginawa ng mga Hudyo, imbes na labanan si Haman, mag-armas, kumbaga magrebelde, sinecure nila yung victory, yung tagumpay. Not in human court, but in God's court. Ang Diyos po mayroong Korte Suprema. Doon ka lumapit sa Korte Suprema ng Diyos. Kung ano ang pagdesisyonan ng Diyos, yun ang magaganap dito sa lupa. So, how are we going to approach our desperate situations? You approach the throne room of God. Sa Diyos tayo lumapit. Kumbaga, katukin yung courtroom ng Diyos. Doon tayo sa korte ng Diyos, humingi ng katagumpayan. Kasi kung anong magiging desisyon ng Diyos, yun ang mangyayari dito sa lupa. So, let's secure victory in God's court when in desperate situations. And number 3 po, seek the help of fellow believers and fast together. Seek the help of fellow believers. Imagine niyo, no? Yung langit kinakalampag ng isang tao. Isipin nyo nga pag nangangaroling lang. Pag isang taong nangangaroling, di mo masyadong napapansin kung may kumakanta na pala. Pero pag sama-samang kumakanta yan, kahit natutulog ka, magigising ka talaga So isipin niyo po, maraming tumatawag sa Diyos. Sabay-sabay nagfa-fasting, tumatangis, umiiyak sa Diyos. Kinakalampag yung gate ng langit, no? Kinakatok si Lord, Lord, tulungan niyo po kami. That's very powerful. Yun po yung ginawa nila, no? Sama-sama sila, united sila, nag-fast sila together. Nag-fasting yung buong bayan ng Israel dito sa nasasakupan ng Persia during this time. Kinalampag nila yung langit at sinagot sila ng Diyos. Niligtas sila ng Diyos at ang pinatay ng Diyos, si Haman, hinusgahan ng Diyos. Napakaganda ng story ng Esther kung basahin po ninyo. So, seek the help of fellow believers and fast together. Yan rin po ang kadahilanan kung bakit during this first week of the year, iniimbitahan ko po kayo na mag-fasting na lahat po tayo, let's fast together, kalampagin natin ang tarangkahan ng langit at hingin natin ang pabor at ang biyaya ng Diyos throughout the year. So, ilan lang po ito sa application. Napakarami pong application. Napakaganda po ng istorya ng buhay ni Esther at yung pagkilos ng Diyos dito sa aklat na ito. Basahin po ninyo. Now, para po sa ating discussion, how should you face a desperate situation? Kung ikaw nasa desperadong sitwasyon ka ngayon, how are you going to approach your situation? Paano mo haharapin ang sitwasyon mo? Base dito sa istorya na pinag-aralan po natin ngayong umaga. Now, para naman po sa ating panalangin, Sovereign God, you are in control. You know everything. You know my thoughts and the content of my heart.
You know my struggles, and you are willing to extend your grace upon me. Right now, I ask for your intervention, Lord. Help me in my crucial decisions. Give me victory over my desperate situation. For your glory and honor, this I pray, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayong natutunan dito sa devotion natin na ito, ipaalam niyo po sa comment section right below this video. At huwag po natin kalimutang ibahagi rin ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.